Hindi pa nakakalabas ng Loisa Ranch si Alona, but she missed Gabriel already. A bleak emptiness filling her body and her heart. Higit na masakit ang paglalayo nilang ito kaysa noong una. Kung noon ay naroon ang tahimik na pag-asam na balang araw, ay magkakasama pa rin sila. Ngayon ay tuluyan na naglaho yun. Their lovemaking was the best thing that ever happened to her. Naging kanya ito kahit sa sandaling panahon at walang makapag-aalis nun sa kanya. Di naman niya ang tiyan kung sakaling magbunga ang nangyari sa kanila ay hindi niya ikakahiya. She was still married to him when they made love. Her child would bear Gabriel's name. Pinahid ng kamay ni Alona ang tagaktak na pawis sa noo. Nasa kainitan ng panghapong araw. Halos kalahating oras na siyang naglalakbay. Hindi niya makuhang bilisan ang pagpapatakbo dahil kinakabahan siya sa madamo at hindi patag na daan. Bukod pa sa yun ang unang pagsakay niya sa Tiburin. Ang mga tumutunghay na punong kawayan sa magkabilang daan ay hindi sapat upang harangan ang araw. Sandali niyang pinahinto ang kabayo nang matanaw ang boundary ng Rancho Gonzalo at Loisa Ranch. Kung magmumula sa bayan ay pakanan ng patungo sa Rancho Gonzalo at pakaliwa naman ang sa Loisa Ranch. At kasalukuyang nasa kabilang rancho si Gabriel kasama si Cleo. Ang sakit na nararamdaman ni Alona sa kaalamang yun ay tila patalim na humihiwa sa puso niya. And tears started to well in her eyes. At bago pa niya mapigil yon ay malaya nang pumatak ang mga yon. Nasa ganun siyang tahimik na pag-iyak nang makarinig ng mga yabag ng kabayo. Agad niyang pinahiran ng kamay ang mga luha sa pisngi niya. Tinuon ang paningin sa dulo ng magkasanggang daan. Sa road bend, mula sa Rancho Gonzalo ay lumitaw ang malaking stalyon at ang sakay nito. Tuloy-tuloy ito at nang marahil ay mahagip siya ng mga mata nito ay lumingon. Agad nitong hinatak ang renda ng kabayo upang huminto. Saglit lang itong nag-atubili at pagkuway, tinawid nito ang pilapil at madamong bahagi ng daan patungo sa kanya. Pinahinto nitong kabayo sa mismong malapit sa kanya. Alona! Bati nito. I am surprised to see you here. Nasaan si Gabriel? Nasa Coral, Teresa, sagot ni Alona. Hindi niya magawang aminin ditong magkasama sina Gabriel at Cleo. Nagdududang umangat ang kilay nito. Natitiyak mo? Of course. Why? Dahil I made her wince inside. Paalis na ako kanina nang makita kong kausap ni Cleo ang driver ng papa at nagutos na ihatid siya sa pupuntahan niya. Inaasahan kong sa inyo siya patungo. What gave you the idea? She asked innocently. Dahil harot ang babaeng yun at habang naririto siya ay si Gabriel ang pinagtutuunan niya ng pansin. Wika nito sa naniningkit na mga mata. Walang lalaking hindi pinatulan si Cleo. Tulad mo rin. Napahugot ng hininga si Alona sa narinig. At bago siya nakaisip na isasagot ay nagpatuloy ito. Nang bumalik si Cleo sa Australia ay natuwa ako. Wala na makakasagabal sa amin ni Gabriel. He would have married me. Hindi niya kayang tanggihan ang inaalok ng papa sa kanya at mananatiling akin ang rancho na ito nang buong buhay ko'y inukol ko dito. At magiging akin din si Gabriel. Alona was confused. Wala siyang naintindihan sa sinabi nito maliban sa matinding galit na nakikita niya sa mukha nito. Katuwa ang iglap mong pinatay nang sabihin ni Gabriel na nagpakasal kayo. Hindi ako makapaniwalang pinakasalan ka niya. Tiniyak niya sa akin sa maraming pagkakataon na para lamang kayo magkapatid. Pero pinikot mo siya, Alona. Sinabi sa iyo ni Gabriel? Oh, no. Hindi nagsasalita si Gabriel. Ako nang gumawa ng sarili kong konklusyon ng patuloy na lumilipas sa mga buwan na hindi lumuluwas sa Maynila si Gabriel. At hindi ka rin naman umuwi dito sa rancho. Subalit malaki ang naging pagbabago ni Gabriel. Laging tahimik at nag-iisa. We used to be happy together, Alona. I love him and he loved me. I know that for a fact. At sana'y kami ang mag-asawa ngayon. Pero sinira mong buhay niya. Ang masaya naming relasyon. Higit kang masama kaysa kay Cleo. Kailangan mawala ka upang makalayo si Gabriel mula sa iyo. Her face turned ugly in hatred. Unti-unti ng pag-ahon ng kaba sa dibdib ni Alona. Nilingan niya ang paligid. Umaasang kahit papaano ay may makitang tao. Pero nasa ilang lugar na sila. Malibang may maligaw na nagbabiyahing tauhan sa kabilang rancho. Isang imbing ngiti ang pinakawala ni Teresa. May dinukot sa bulsa.
Mula nung magkausap tayo ay lagi ko nang dala ito, Alona. Umaasang magagamit ko ito sa tamang pagkakataon at binigay mo sa akin ngayon ang pagkakataong ito. Anong gagawin mo, Teresa? Naguguluhan tanong ni Alona. Ang nakikita niyang hawak nito isang dart. Sa gagawin ko'y si Cleo mapapagbintangan, Alona. Sabay kayong mawawala sa aking landas. Nag-echo ang halakhak nito sa buong paligid kasabay ng pagpapalakad nito sa kabayo, patungo sa mismong tabi niya. Pagkatapos ay tumaas ang kamay nito at mariing sinaksak ang hawak nitong dart sa mismong leeg ng kabayo. Humalinghing at umalmang kabayo. Subalit, inagaw ni Teresa ang renda mula sa kanya at pinigil ito. Alona was shocked at the strength Teresa showed. At kung hindi siya nakatukod sa kabayo ni Teresa na halos nakadikit na baka nahulog na rin siya. Kumapit kang mabuti, Alona. Wika nito. Isang nakakalokong ngiti ang binitawan. Pagkuway, tumaas ang isang paa nito at malakas na diniinan ng boots nito ang dart na nakabaon sa leeg ng kabayo. The horses whined, bolted and ran. Ang sigaw ni Alona habang mahigpit na yumakap sa leeg ng kabayo ay nilunod ng halakhak ni Teresa. Kung posible lang napaliparin ni Gabriel ang motorsiklo pabalik sa Loisa farm ay ginawa na niya. Subalit sa gubat siya nagdaan dahil yun ang shortcut pabalik sa farm at may mga ugat na kahoy na nakaharang sa dinadaanan niya. Hindi niya ninais na umalis kanina kung hindi lang kailangan niyang ihatid si Cleo pabalik sa kabilang rancho. Gusto niyang naroon siya sa tabi ni Alona sa sandaling magising ito. He wanted to make love to her under the sun to exhaustion. How he missed her. Sa loob ng mahigit isang oras na nawala siya tila katumbas na panahong nawala sa kanila. How could he be so foolish to have wasted almost 2 years of their lives? The pain of wanting and loving her for so long almost destroyed him. At kung sana'y pinaniwalaan niya si Alona na iniibig siya nito, but he vowed to himself that he would make it up to her. Burahin sa alaala ang nakalipas na halos 2 taon. Magsisimula silang muli. Dito sa rancho sila bubuo ng pamilya. Mula sa madilim na loob ng gubat ay lumabas patungo sa clearing si Gabriel. Binilisan niyang pagpapatakbo sa motorsiklo at humahampas sa mukha niya ang malakas na hangin. Nang mula sa sulok ng mga mata niya ay nahagip siya ng tingin sa kanang bahagi ng clearing at siyang grazing ground ng mga baka. Ang isa sa mga kabayo sa kwadra. Paano nakarating ang kabayo dun? Sinong sakay nun? Inilihis niyang motorsiklo sa daan at sinurang mahahabat makakapal na damo at paekis-ekis na tinungo ang kabayo na may 30 metro pa ang layo mula sa kanya. Malapit na siya sa kabayo na nakayuko sa damuhan at nanginginain ang matanaw niya sa unahan ng taong nakalatag sa damuhan ilang yarda mula sa kabayo. The figure that was lying on the grass was terrifyingly familiar. No. Umaandar pang motorsiklo ng bitawan niya yun sa damuhan. Tinakbo ang nakahandusay na si Alona. Tinakasan ng kulay ang mukha niya nang makita niyang nakataob ito sa damuhan. Alona! Tumalungko si Gabriela sa tabi nito. Gustong sumabog ang dibdib niya sa matinding takot at kaba. Hindi niya malaman kung hahawakan ito o hindi. Natitiyak niyang nahulog ito sa kabayo. She could be terribly hurt. Umungol si Alona. Gabriel? Oh God, darling. Are you alright? He was panicking. He had never been this scared in his whole life. Ang kamay niya dumapo sa balikat nito upang iangat din ng pagkatapos. Kung gagalawin niya ito't may nabaling buto ay baka lalong mapahamak si Alona. Muling umungol si Alona at kumilos. Oh no, don't move, Alona. Awat ni Gabriel at hinawakan ito sa mga balikat. I'm alright. You are hurt, oh God. Nahulog ka sa kabayo? There might be some broken bones. Kung kikilos kay baka lalong... Stop rattling, Gabriel, she said in a faint of humor, laser voice. Tumihaya ito. Hindi ako nasaktan. Pinalilipas ko lang ang takot ko kaya nanatili ako nakadapa sa damuhan ng ilang sandali. He looked down at her with apprehension. Tumaas baba ang dibdib ni Gabriel sa banayad na paghingal. Under the afternoon sun, her hair shone like gold. She was so lovely he could make love to her on the grass. But Alona's bluish-purple eyes still held remnants of her. At ang takot na hanggang ngayon nananatili pa sa dibdib ni Gabriel ay nagpapaalala ng katotohanan ng muntik na itong mapahamak. Bumaba ang mga kamay niya at maingat na dinadama ang iba't ibang parte ng katawan nito na inakala niyang maaaring napinsala. Gabriel, hindi ako nasaktan. Muling paniniyak ni Alona. Just a little bit shaken. You scared me to death.
The relief that Alona was unhurt made him feel weak. Tuloy na si Gabriel na napaupo sa damuhan at nagpakawala ng isang mahabang hininga. Anong nangyari? The horse bolted and ran. Marahas ang pagyuko sa kanya nito. At sinabi mong hindi ka nahulog? I did not. Her voice quivered. Natakot ako't nagtititili ako, but when I thought that I am going to die and then my baby would die with me. What baby? He frowned at her. Oh, may ilang sandaling hindi ito kumibo. Then she looked away but the sadness that crossed her eyes don't miss him. And then in a small voice said, We made love. I'm sure there's a baby. Oh darling. With extra care, inangat ni Gabriel ito mula sa pagkakahiga sa damuhan. He rested her head on his chest and tightened his arms around her protectively. Then he kissed her hair. Forget about the baby for a while. Tell me what happened. I could have died, Gabriel. She said, trembling a little. I screamed and held on the horse's neck. Nang makapa ng kamay ko ito'y naisip kong dahilan kung bakit ito umalma at tumakbo. Inilahad ni Alona mula sa mahigpit na pagkakakuyom ang palad at pinakita sa kanya ang dart. May bahid pa yun ng dugo. Ganun din ang loob ng palad ni Alona. I pulled this from his neck. Nang bumagal ang kabayo sa pagtakbo ay nagpatihulog ako sa damuhan. That's Cleo's dart. Kinuha ni Gabriel mula sa kamay niya ang dart. Paanong? Humarap si Alona sa kanya. Why would Teresa want to kill me, Gabriel? His body went rigid. Si Teresa? Anong kinalaman ni Teresa dito? He asked in a harsh tone. Nakasalubong ko siya sa sangdaan. She was mad, Gabriel. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. But she was intent on killing me. Sinaksak niya ang dart na yan sa leeg ng kabayo. Pagkalitot ang muling pag-ahon ng takot sa nangyari ay nagsama-sama sa mukha ni Alona. Nagtagi sa mga bagang ni Gabriel. The savage anger on his face would have scared anyone. Pagkatapos ay tumayo itong kasama siya. Natitiyak mo bang hindi ka nasaktan? Tanong ni Gabriel. Umiling si Alona. Iuwi na muna kita at pagkatapos na aayusin ko'y mag-usap tayo. Sabi mo sa akin kung paano ka nakarating sa sangdaan. There was anger and threat in his voice. At alam ni Alona na sa pagkakataong yun ay nakaukol yun sa kanya. Meekly, nagpaakay siya rito patungo sa motorsiklo nito. Naintindihan ang sinasabi nito. Matapos payapain ni Nana Maming dahil sinisisi nito ang sarili sa nangyari sa kanya ay lumabas sa balkonahe si Alona. Maraming tanong ang gumugulo sa isip niya at wala siyang mahagilap kahit isang kasagutan. Teresa was in love with Gabriel. Gabriel was engaged with Cleo. And Cleo was pregnant or could be pregnant. Who was in love with whom? Hindi ni Alona alam kung gaano siya katagal na nanatiling nakatayo doon at naghihintay sa pagdating ni Gabriel. Agad siyang napatayo nang marinig ang motorsiklo nito na papasok sa gate. Subalit ang antisipasyon at pananabik niya ay parang binuhusan ng tubig nang makita niyang nasa likod ni Gabriel si Cleo. Angrily, she turned and entered the house. Dumiretso siya sa kusina at tuloy-tuloy na lumabas sa likod. She wanted to run away from them. From Gabriel. Hindi niya gustong marinig ang anumang sasabihin ng mga ito tungkol dito at kay Cleo. Natitiyak niyang hindi na niya kayang pigilan ang sarili sa pag-iyak. Tinangay na ng pagtatangka ni Teresa sa buhay niya ang anumang tatag na taglay niya. And there would be nothing left for her, not even her pride. Gusto na lang ni Alona na maglaho upang isalba ang sarili sa higit pang sakit ng damdamin. But there was no escape at wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang burol. Alona! Habol ni Gabriel sa likod niya. Go away, Gabriel! Leave me alone! She screamed back. Nasa kalagitnaan na siya ng burol na abutan nito. Hinawakan siya ni Gabriel sa bewang at nagpumiglas siya. Pareho silang nawala ng panimbang at nagpagulong-gulong sila pababa. Gabriel shielded her with his arms and body. Huminto sila sa pagulong na makarating sa paanan ng burol. Alona was catching her breath. Ganon din si Gabriel. Subalit, nanatiling hawak ni Gabriel ang mahigpit ng kamay niya. Sa isang mahabang sandali ay nanatili silang nakahiga sa damuhan at nakatitig lang sa nagdidilim na kalangitan. Pakawalan mo ko, Gabriel! Wika ni Alona sa mas kalmanting tinig nang manatiling hawak nito ang mahigpit ng kamay nito. You bolt again, like that runaway horse, sagot ni Gabriel, breathing harshly. Kung magagawa lang sana ni Alona, naisipin na sabihin sana nahulog na lang siya sa kabayo. At namatay, but fear of dying was exactly the reason for her presence of mind. Takot na baka kung mamatay siya ay madadamay niya ang maaaring maging anak nila.
Hindi ko gustong kausapin kay ni Cleo, she said with a controlled sob. Ayoko marinig ang anumang sasabihin mo, ninyong dalawa. Your jealousy almost killed you, Alona, he said gruffly. Hindi ka dapat umalis. Hinintay mo sana magpaliwanag ako. Wala namang dapat ipaliwanag, hindi ba? Gumaralgal ang tinig ni Alona. Kinadlangan kong sana'y pagpapakasal niyo ni Cleo. Kayo ang dapat na mag-asawa. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit tatanggihan mong annulment. Because you're my wife, Alona, and I love you. Oh God, please. Don't hurt me more by that lie, Gabriel. Hindi na ni Alona nakuhang pigilan ng pag-iyak. Tumagilid si Gabriel at kinabig siyang paharap dito. I'm sorry, sweetheart. I'm sorry, he said in an agonizing tone and gathered her in his arms. Pinaniwala kitang magkasintahan kami ni Cleo, but we will never really engage, Alona, he explained. That engagement was a farce. Kumawala siya. A farce? But why? Pinahid ni Gabriel ang likod ng palad ang mga luha sa pisngi niya. Because of my love for you, Alona. Mixed emotions filled her nang ibabaw ang galit. You think that declaration explains everything? For the heart and torture that I felt for the past years? It was hell for me too, Alona. Pero yun ang totoo. I started to realize that when I saw you with Jordan coming home that night hand in hand. He sighed heavily. I was so jealous, I wanted to strangle him. So, she had been right in her assumptions all along. Go on, she prompted. Then that summer when you were 19, oh God, Alona, you drove me mad when you kissed me. You kissed me too, Gabriel, remember? And you said you only did it to indulge me. That was a lousy lie, sweetheart. Wala akong tinulog ng sumunod na mga araw sa kakaisip sa'yo. The pain of wanting you so much was killing me, but I promised Richard and Loisa that I would take care of you, protect you. So you sent me home? She interrupted. You were trying to be noble, she groaned. Hindi maaring hindi kita makikita nang hindi ko pinagkakanulong sarili ko. Patuloy ni Gabriel. And I have to protect you from myself, sweetheart. All your life, you have this crazy obsession to follow me wherever I go. You thought that you love me. She opened her mouth to say something but Gabriel beat her to it. Hindi ako naniniwala dun. Patuloy ni Gabriel. You only wanted me because you can't have me. Hindi ko gustong ituring mo akong katulad ng mga kabataang nahuhumaling sa'yo. Kasintahan ngayon at bukas sa iba naman. I didn't know how to deal with that. I wanted to protect you as guardian should, but I also wanted you for myself. Pinagseselosan kong binabalita sa akin ni Nana Maming na iba't ibang boyfriends mo. Sa kabila ng lahat ay pinamulahan ng mukha si Alona. In a way, I have spoiled you too. I was obsessed in giving you back all that was lost. I want you to live in a big house again, to give you all the things and comforts money can buy. I only wanted you, Gabriel, she said softly. Gabriel smiled at her with aching tenderness. I know that too. Pero kahit na paniwalaan kitang mahal mo ko, ay hindi ko pa rin magawang tugunin ang damdamin mo, Alona. He said, dahil tama ka, I was trying to be noble. How could you love someone like me? Lahat ng ako ngayon ay utang ko sa mga magulang mo. You deserve someone better. And you are that someone, Gabriel, she said with love in her eyes. I am nothing without you, Gabriel kissed her brow. Nang araw ng graduation may besperas ng araw ng pag-alis ni Cleo patungong Australia. Pinakiusapan ako ni Don Enrique na ihatid ang anak niya sa airport at nabigyan ako ng pagkakataong ipakita sa yung hindi ako na lalaking nararapat para sa'yo, Alona. Tinulungan ako ni Cleo sa bala kong mangyari and she was even a better actress than I thought. Yes, she agreed sarcastically. Nagtulungan kayong saktan ako. I was a fool, darling, he said with regret in his voice. Pero nang gabing yun nadatnan kita sa swing, gusto ko sabihin sa'yong totoo. Gusto kong bawiin ang ginawa ko, but I held myself. Masasaktan lamang ako kung tutugunin kong inaakala ko mapaglarong damdamin mo. Para sa akin, isa akong bastardo, Alona. Hindi ko alam kung sinong ama ko. Ang buhay ko isang pakikipagsapalaran at pakikihamok. My life before Richard was bleak and uncertain. Binago ni Richard ang takbo ng buhay ko. He trusted me. He gave me a future na ang paglinaw at paglaboy nasa mga kamay ko. He also gave me something that I should hold on to, you. And I felt that loving you was a betrayal of Richard's and Loisa's trust. Wika ni Gabriel.
Alona's heart was screaming for her love of this man, the bastard young man her father trusted with his daughter's life and future. But you married me nevertheless, Gabriel, and you left me. Halos hindi ni Alona marinig ang sariling tinig. I was furious with you, Alona. I felt manipulated, trapped. Nang iwan kita, inisip kong hindi lilipas ang maraming araw. At ikaw na rin mismong gagawa ng paraan para kalasin ang taling ginawa mo para sa atin dalawa. Dahil nagkapusukan mo. Kapag nagising ka sa katotohanan, hindi mo ako totoong iniibig. I was angry with you, yes. But deep inside, I was also scared that you would do exactly what I thought. Pero hindi mo ginawa at sa loob ng nakalipas na panahong kasal tayong dalawa. At alam kong hindi ka maangkin ng iba'y nakadarama ako ng seguridad that you are mine. That alone kept me going. There were other women, she said. Don't lie, Gabriel. Yeah, he admitted. One night stand, but never Cleo. Magkaibigan kami mula noon hanggang ngayon. She gave the impression of pursuing me to rile Teresa. She hated her, and I know now why. At kanina patungo ko sa Rancho Gonzalo, naisip kong narinig mo kami sa tabi ng swimming pool. Naghihinala siya, nagdadalang tao siya mula sa boyfriend niya sa Australia. Pero nakipag-break ito sa kanya na siyang dahilan kung bakit umuwi siya rito. At natatakot siyang magdalang tao ng walang kikilalaning ama. The mention of Teresa brought back many questions in her mind. Gabriel, si Teresa, bakit niya ako tinangkang patayin? Gumuhit ang galit sa mga mata nito. Dahil sa akin at sa Rancho Gonzalo. Inaasahan niyang kami magkakatuluyan. Nalaman din niya kailan lang na ipapamana ni Don Enrique sa akin ng buong rancho. Pinaniwalaan niya ang mabuting pakikitungo ko sa kanya ay dahil iniibig ko siya. She don't mind losing the ranch if she was married to me. Nang malaman niyang kasal ako sa iyo ay nagsimula siyang magtanim ng galit sa iyo. Na kung mawawala kay mababalikan dating mabuti naming samahan at pakakasalan ko siya. She shook his head in disgust. Kalimutan mo na si Teresa, Alona. Hindi na siya babalik sa Santa Esperanza. What happened? Anong sinabi ni Don Enrique? Nang malaman niyang buhay ka at pinakita kong dart ni Cleo na ginamit niya sa kabayo mo ay nag-histerya siya. Kung hindi ko siya napigil at ang dalawa sa mga tauhang sadya kong sinama sa pagtungo sa kabila, ay baka kung anong nagawa niya kay Don Enrique. Isinisigaw niyang walang karapatan si Don Enrique na ipamana sa akin ang ranch na buong buhay niya ipinaghirapan niya. She told me as much. Tahimik na sabi ni Alona. But she's still her daughter, Gabriel. Umiling si Gabriel. Inampun ni Don Enrique si Teresa nang ito'y 12 taong gulang pa lang. Uli lang lubos pag-alagala si Teresa sa rancho noong bata pat nakikikain sa mga tauhan. Naawa si Don Enrique at kinupkup at pinag-aral ang asawa ni Don Enrique sa Sakitin, Alona. Paruot pa rito sila sa ibang bansa upang magpagamot. Sinabi ng mga doktor na kung mag-aanak pa ito'y buhay pa nitong kapalit. Subalit nang maging legal ang pag-ampun kay Teresa, natakot si Doña Leonida na isang hindi nila kadugong magmamana sa rancho balang araw. She had gotten herself pregnant, si Cleo, ani ni Alona. Tumango si Gabriel and she died giving birth to her. Alona sighed. Paano na si Teresa? Don Enrique gave her 2 choices. Umalis sa bayang ito taglay ang malaking halaga o makulong. Pinili niya ang una. Umalis siya bago pa ako umuwi dito. Lumate ang lungkot sa mukha ni Alona. Natitiyak ko nasasaktan si Don Enrique sa ginawa niyang pasya, Gabriel. Marahil. Pero binantaan yun ng hinalang maaring si Teresa rin na may kagagawa na aksidente ni Don Enrique na siyang dahilan ng pagkalumpo nito. Bagaman walang matibay na katibay ng hinalang yun. Dart din ni Cleo yung nakabaon sa ilalim ng saddle ng sasakyan ng Don ay bumaon ng bumaon. Ilang sandaling hindi kumibo si Alona. Pagkuway muling tumingin sa kanya. I don't understand, Gabriel. Bakit sa ipapamana ni Don Enrique ang buong rancho? Isang matabang nangiti ang pinakawala ni Gabriel. Inabot ang kamay ni Alona at dinala yun sa dibdib nito. Long time ago, he started. My mother fell in love with a married man. She was young and pretty. Pero inaksayo niyang panahon niya sa walang patutunguhang pagmamahal sa isang lalaking hindi siya magawang pakasalan. Hanggang sa umalis ang lalaki at nagtungo sa ibang bansa upang ipagamot ang asawa. My mother never saw him again. Si Don Enrique? Bulalas ni Alona. Gabriel answered her with a sigh. Hindi sinasadyang nakita niyang larawan ni nanay sa portaminada ko nang mahulog ko yun. Oh Gabriel, si Don Enrique ang tatay mo? Napuno na excitement ang tinig niya. Gabriel smiled, a sad smile that almost tore Alona's heart. I wish he was, Alona, pero hindi ko ama si Don Enrique.
Nang ipinanganak ako'y maraming taon na mula nang huli sila magkita ni inay. Alona grown in dismay. She still wants me to inherit the ranch. Ayawan ko man o hindi, dugtong ni Gabriel. Sinabi niyang mahal niya si inay Alona na wala siyang ibang babaeng minahal tulad ng pagmamahal niya sa inay ko. Pero hindi niya magawang hiwalay ng kababatang sa pilitang pinagkasundo sa kanya ng mga magulang niya. Dahil bukod sa sakitin ay mabait si Doña Leonida at labis nitong mahal si Don Enrique. Hindi kaya ng budhi ni Don Enrique na iwan ang asawa sa ganong kalagayan. Nang mamatay si Don Leonida, hinanap ni Don Enrique si nanay sa lahat ng maaari niyang paghanapan, pero nagpalipat-lipat na kami sa kung saang-saang lugar. Yun ang dahilan kung bakit napabayaan ni Don Enrique si Cleo. Cleo rebelled against him, lalo nang makita nitong parang higit na malapit at nagtitiwala si Don Enrique kay Teresa. At alam ni Cleo na bagaman hindi siya diretsahang pagbibintangan ng ama ay naghihinala itong siyang tumusok ng dart sa kabayo nito. That hurt her so. Natitiyak niyang kagagawa ni Teresa yun upang pasamain siya sa paningin ni Don Enrique. Natitiyak kung hindi magagawa ni Cleo ang ganyan sa sariling ama, no matter how she rebelled against him, marahing sabi ni Alona. I hear that loud and clear, ani Cleo, napapalapit sa kanila. Though I don't deserve that, thank you Alona. I may be a lot of things but I will not ever think of hurting my own father. She laughed. So, tinas nito sa area mga kamay. Kalabisan ng presensya ko dito. Natitiyak kung hindi mo na kailangan ng backup explanation, Gabriel. You are invited to our wedding. Pahabol ni Gabriel nang tumalikod si Cleo. Lumingon ito at tumaas sa mga kilay. A real wedding with all the trimmings and frills. Cleo smiled. I won't miss it for the world. Sinundan nila ng tingin si Cleo hanggang sa mawala ito sa likod ng mga puno. Pagkatapos ay bumaba ang mga mata ni Gabriel sa kanya. I love you, Alona. Sana'y karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Alona saw the insecurities in his eyes. She raised her face and kissed him lovingly. You are my Gabriel. I love you so much and I promise to give you dark-eyed little boys that would race each other climbing this hill. The little girls with amethyst eyes and cinnamon hair. Dinagdag ni Gabriel. Then he gathered her in his arms and crushed his mouth against hers in a wild and hungry kiss. I love you, my Gabriel, Alona thought, and we will be together forever. Makalipas ang 2 buwan, muling nagpakasal sina Gabriel at Alona at sa rancho na sila tuluyang nanirahan. Bubuo ng pamilya, hindi na bumalik si Alona sa Manila at ang pagmamahal na dati pinipigilan ni Gabriel para kay Alona ay araw-araw niyang pinapadarama sa asawa. Nagsama sila ng puno ng pagmamahalan para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.